Discuss the following. A. What values are most important in a group leader? So, para sa akin, ang pagiging group leader ay dapat meron kang importanteng katangian na tulad na lamang ng pag-intindi sa inyong mga kasamahan para mas may maayos kayong pagkakaunawaan sa tinatapik ng ating ngayon. Ikaw ba? Dapat marunong makisama sa nakikinig sa mga suggestion ng member. Ikaw ba? Dapat maging responsable sa kanyang Importante naman yun. Pero ikaw ba? Ano dapat po tapat din po sa kanyang about sa pagiging leader ay yun naman talaga dapat yung ginagawa nila, tapos yun naman dapat talaga yung merong katangian sila para mas maayos at mas mapadali yung mga ginagawa nila, tulad na lamang ng pakikiisa natin, pagsasama-sama natin kung paano natin unawain at alamin kung ano dapat ang merong katangian ang pagiging isang leader. So, next question. How do these values affect the group? Participation, motivation, and cohesion. So, para sa akin, paano daw ito nakaka-apekto bilang isang grupo tayo ang magkaroon ng participation, motivation, and cohesion. So, simple lamang, kung magkakaroon po tayo ng participation, ay yun ay akibat sa ating natututunan sa ngayon. And yung motivation naman, paano natin i-share yung mga experience natin sa bawat isa para ma-inspire sila mismo and maka relate sa mga topic. And yung cohesion, yung katulad ng ginagawa natin, kaya tayo nagkakaroon ng pagkakaisa dahil na lamang gusto natin malaman kung ano ba dati yung ibang gusto natin gawin bilang isang grupo. Ikaw ba? Sa participation po, pag lahat po gumagawa, lahat mapapadali yung activity nyo. Sa motivation naman po, pag mamomotivate yung mga members, pag yung leader is responsable nga yan, tapos porsigido po siya sa ginagawa niyong activities. Sa cohesion naman, pag nagkaisa lahat ng mga members and leader, mas madali niyong magagawa yung activity niyo, kaya makakatapos. Bilang isang leader, dapat mas ma-motivate ko yung grupo na mas mapadali yung gagawin naming activity. Ang leader po, dapat po meron po tayong pagkakaisa at marunong po tayong makinig ng mga ideya ng ating mga kagrupo. C. What values should a facilitator uphold during group processes? So, para sa akin, yung values daw ng isang facilitator, kung paano daw ma-uphold during group processes ay dapat merong kang tinatawag na handa sa lahat ng bagay para yung mga nakikinig sa'yo ay handa rin sumagot sa iyong mga katanungan. And alam mo yung pasikot-sikot ng ginawa nyo activity. Dapat maging bukas ang facilitator sa iba't ibang pananaw at ideya. Din po, meron po silang malinaw na agenda. So, para sa akin, yung aking feedback na lahat ng sinabi nyo ay mahalaga. So, sa aking feedback sa first question is, yun nga, dapat marunong tayong umintindi sa ating mga members. At sa second, dapat mas namomotivate natin ang ating mga membro para mas madagdagan ang kanilang mga kaalaman. At dapat nakiisa para mas madali ang mga gawain bilang isang leader. Number 3 question naman ay dapat marunong tayong maging bukas tayo sa mga ideya ng ating mga talakayan. Po, yung feedback ko is, bilang isang leader, syempre dapat marunong kang umintindi at marunong makisama, makinig sa mga member at willing mag-suggest ng mga natutunan ng bawat isa para magkaunawaan at magkaroon ng maayos na pagtatalakay
sa second question ko is, ang pagiging leader ay mayroong tinatawag na pagbabahagi ng mga sumusunod, participation, pakikisama, motivation para mas ma-inspired ang bawat isa. Sa cohesion naman po is pakikiisa sa talakayan upang magkaroon ng magandang resulta. Sa third question po ay, ang pagiging leader ay handa dapat sa lahat upang ang mga nakikinig ay handa din na sumagot sa kanyang tinatalakay. Feedback po, based sa sinabi nyo, kailangan nating makisama as a leader, kailangan din nating pakinggan yung ating mga member para magkaroon ng mas maayos na talakayan at mas mapadali kung ano man yung mga dapat kailangan gawin. Based on my experience as a leader or facilitator, na-boost pa ng mas marami yung kaalaman ko para mag-facilitate sa isang grupo, kagaya ng ganito. And also po, as a good leader, you need to follow or listen to your member para po maging maayos ang flow ng isang activity. And isa pa po, mapapadali natin ang isang gawain at tutulungan ang bawat isa. Masarap maging leader kung kakaintindihan kayo, bawat miyembro mo, andun yung support ng bawat isa. Based on my experience naman po bilang isang leader, natutunan ko kung paano makinig sa aking mga kagrupo. And dahil po sa pakikinig ko sa kanila, mas lalong napadali ang aming ginagawa at mas lalong lumalim ang aming samahan. Yun lang. Based on my experience po bilang isang leader, nabuboost ko yung kung ano man yung mga bagay na kaya kong gawin na at pakikisama sa mga members at mas nakikilala ko ang mga iba't ibang katangian ng aking mga Based naman po sa aking experience as a leader, mahirap siya pero kung lahat ay marunong makisama at umintindi ay mas mapapadali ito. Ang aking natutunan naman po bilang isang leader ay marami dahil mas nag-boost ang aking sarili bilang isang maiyaing tao at mas rumamit pa po ang aking kaibigan. Natin na napakalaking responsibilidad ang pagiging leader, di ba? Dahilan na makatulong ito upang mas maboost ang ating mga confidence, and you need to follow the rule and regulation as a leader. Para mas mapadali, bilang leader ay handa ka dapat sa mga taong handang makinig sa iyo at hindi porket ikaw lang ang leader, ikaw lang dapat ang masusunod. So, para makalagay din sa atin na ang pagiging leader daw ay kailangan din ng mas may kaalaman at upang may maraming malaman ang mga nakikinig sa kanila. At sinabi po natin na yung pagiging leader ay kailangan na give and take, kumbaga, ay yung mapagbigay silang karunungan at kaalaman sa bawat isa para din tayo ay mas maraming magawa na mga gawain tulad na lang ng mga maayos na talakayan. My feedback is, being a leader or facilitator, nakakatulong siya na mag-boost yung self-confidence mo at na natututo ka na makinig at makisama sa member mo. Based on my experience as a leader, dapat pinapakinggan ng bawat suggestion ng bawat isa para mapadali ang gawa. Leader daw po ay may kakayahang pag-unsyo at pag-umpisa ng mga grupo upang makalog ang isang karaniwang layunin at ginagawa rin daw nila po itong pamagitan ng pagkaklan, paglalaan ng mga gawain at paggabay sa mga miyembro ng grupo tungo sa tagumpay. Walang layunin na magiging posible ka